Maaaring sa lifestyle ng tao, sakit na mabilis na nakaaapekto sa kanilang pag-iisip at ang kanilang way of thinking gaya ng may depression. Nakaaapekto ito sa cognitive o pagproseso ng mga bagay sa utak kaya madalas ay nakakaranas ng memory gap. Kapag nagkakaedad ay talagang pahina na ang katawan o tinatawag na pagkataong labas sa Biblia. Pero ano kaya ang sinasabi sa Biblia na pagkataong loob na mahalagang maging malakas? Hindi maling humina ang pagkataong labas, wag lang yung pagkataong loob. At yung pagkataong loob na yon, alam mo na malakas yun pagka gusto mong makasunod sa utos, yun ang palatandaang malakas ang pagkataong loob mo. 7:22 ng Roma, pakinggan nyo. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Pagka maligaya ka, gusto mong makasunod sa utos, kahit napagod yung pagkataong labas mo, pag gusto mong makasunod sa utos, maligaya ka sa aral, maligaya ka sa pagkakatipon, maligaya ka nakikinig ng salita, ibig sabihin, buhay na buhay yung pagkataong loob mo. Kahit na mahina yung pagkataong labas mo, lumalakas naman yung pagkataong loob mo. Muli po, sa ating viewpoint naman, isang issue po ang atin naman pong itinanong sa ating mga kapwa. Kung para sa kanila, papaano ba nilang masasabi na iniibig nila ang Diyos? Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at ano naman ang sinasabi din ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Ay, puso ko nasa kanya. Nagkakaroon ako ng dasal pa dasal na, pansariling dasal. So, sa lang ako sa pamilya ko, siyempre nagdarasal ako. Kahit na hindi ko siya nakikita, pero sa bawat dasal ko, doon niya pinaparamdam na naandyan pala siya. Ano lang, hindi ako pala simbang tao. Pero may magdadasal ako bago ako matulog, bago magpakumain, pag lumigay, nagpapasalamat ako. Ganun ko pinapakita kung paano ako magmahal sa Panginoon. Dadasal. Lahat tayong tao, hihilig ang Diyos. Kapag nag-commit ka po kay Lord, kasi if mahal mo po yung Lord, susundin mo lahat ng utos niya and yung mga bagay po na nakaka-please po sa Kanya. Wala, nagsisimba. Ano po, yung pagsisimba tsaka pagbabasa po ng mga bawat verse po ng Bible. Na yung parang nakikihalibilo po sa kahit anong religion. Yung parang titignan ko po kung saan ba po yung mas tamang religion. Simple lang naman. Sumusunod ka sa utos niya. Utos ng Diyos. Ang mga nakasulat sa Biblia. Na huwag kang mapatay, huwag kang magnanakaw, galang mo yung ama't ina. Tapos, kilalanin yung Diyos. Tunay na Diyos naman. Yun ang talaga. Una po sa lahat, seek Him first. Yun po yung unang-unang gawin natin. Kasi if sinisip po natin si Lord, lahat po nakaka-please sa Kanya, yun na po yung magagawa natin. Kasi sa Kanya po tayo nakadepende, hindi po sa ibang model. Yan may nakapalit na mas mamahan ni. Sa una pagbata na. Ginagawa ko, siyempre, nagdadasal muna ako bago matulog. Siyempre, kailangan nalagaan mo muna yung pamilya mo. Para Wala, 1 minute naman. mahal tayo ng Diyos o mahal natin yung Diyos. Ay, planatuan ha. Lumayo sa mga kasalanan na kamunduan, asal ba? Parang ganun. Dapat tayo tayo sa mga... Lasana, ma. Dapat lagi natin May isipin. pagkawanan